individual na galing ng Leyte, he was asked to do a job here in Davao. Sinadya. Sila international na magkapon sa mga diktator. Samukot lang ko mga gabo. Samukot lang ko mga gabo. Madali bayaran ng isang tao para gumawa and a promise of a reward pag nagawa nila yung criminal activity. But on the other hand, dahil ugok talaga itong PNP chief natin and the BBM administration is very lenient on criminals right now. It encourages criminals to do these kinds of activities. Kahit naman we're doing everything that we can to secure Davao City, pero if yung PNP chief magsasalita na ang droga pampagising, what can you expect? At bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga ayoko na, yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka. It is very encouraging for them na nakikita nila na hindi talaga stricto yung presidente natin pagdating sa peace and order. Ano? Yung babala nyo po sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanilang ano? Hindi ako nakikipag... Bahala kayo sa ginagawa nyo. Basta tuloy-tuloy lang kami. So kaya makikita nyo may mga maraming bangag talaga sa Facebook, recording themselves and putting it on social media na nagsasabo sila. Maya na lang may makikita ka na mga matatandang tao, yung pinapatay nila, pinuputulan pa talaga nila ng ulo, tapos bangag nakuhuli. It's all documented. A lot of crazy things are happening in this country right now, especially crimes. Prohibited yung drugs eh. It should not come out of somebody's mouth, especially when you are the chief PNP. Para kasing sinasabi mo, you're tolerating these kinds of activities. Wala ka mang narinig talaga ang presidente na threatening criminals. Wala talaga.